Siya ay pinalayas mula sa sangkatauhan bilang isang taksil para sa hindi pagkapanalo sa labanan laban sa mga alien na halimaw na insekto. Ngunit nagpa siya pa rin siyang magsanay ng 3 dipshits at iligtas ang buong Ipinanganak mundo. si Kanata sa isang mundong nakatakdang mamatay. Ilang taon na ang nakalilipas, lumitaw ang ilang dayuhang halimaw nang wala saan at sinimulang sirain ang sangkatauhan nang walang anumang dahilan. Karamihan sa mga tao ay nawala, ngunit ang isang grupo sa kanila ay nagpasya na lumaban at lumikha ng isang mekanikal na lungsod upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga hayop na ito. Sa panahong ito, pinangunahan ni Kanata ang isang pangkat ng mga Rayleigh Wizard sa isang matinding labanan sa himpapawid sa itaas ng lumulutang na lungsod ng Mistogen. Nakikipaglaban sa napakalaking diablo na mga salagubang na umabot sa himpapawid. Sa kanyang mabilis na kidlat na reflexes, matatalim na pag-atake, at walang kaparis na kakayahan sa pakikipaglaban sa kalagitnaan ng hangin, si Kanata ay nangingibabaw sa larangan ng digmaan. Ngunit nang ang isa sa kanyang mga miyembro ng squad ay nasugatan, si Kanata ay gumawa ng isang kritikal na desisyon na sa huli ay humantong sa kapahamakan. Bagaman nakaligtas siya, ang kanyang mga aksyon ay hindi nauunawaan, at hindi makatarungang binansagan siyang traitor. Ngayon, siya ay walang iba kundi isang disgrasyadong figura, tahimik na nagtatrabaho bilang isang instruktor sa Rayleigh Wizard Academy, malayo sa kanyang dating kaluwalhatian. Isang araw, habang papunta siya sa klase, nakasalubong niya ang isang galit na si Yuri, isang dating squadmate na ngayon ay nagtatrabaho na rin bilang isang instruktor. Tinawag niya itong traitor dahil sa pagiging huli sa klase at bumabagyo. Ang isa pang squadmate, si Chlo, ay pumasok, na humihiling kay Yuri na huwag kumilos na parang isang brat kay Kanata. Nang maglaon, ini-escort siya ni Chlo sa punong opisyal ng ASEA Division, na nagbibigay sa kanya ng appointment letter para maging instructor ng Firearm Team E601. Noong una, nagpasya si Kanata na mag-back out, ngunit nang ipilit ni Chlo, pumayag siyang gawin ang mga underdog na ito sa isang hindi kapani-paniwalang puwersa. Ngunit ang pakikitungo sa bagong squad na ito ay parang iuntog ang kanyang ulo sa brick wall dahil kasama dito si Misora, isang hothead na hindi makakarating ng kahit isang spell. Si Lecty ay sobrang nahihiya at mas trip kaysa sa paglalakad, at si Rico ay isang henyo na may ego na mas malaki kaysa sa kanilang lumulutang na lungsod. Kaya, kapag si Kanata ay itinalaga bilang kanilang instruktor, siya o ang mga babae ay hindi natutuwa sa pag-aayos. Ang aura na ito ay lantarang hinahamon ang kanyang otoridad, iniiwasan ni Lecty ang pakikipag-eye contact, at panunuya siyang tinawag ni Rico na isang pervert. Gayunpaman, si Kanata ay nananatiling kalmado at maingat na pinagmamasdan ang kanilang mga kapintasan, at nakatagong potensyal na may isang pagkalkula ng tingin, handang magsimula sa kanilang paglalakbay ng pagbabago. Ang unang klase ay tulad ng isang pagpapakilala kung saan nagpapatuloy si Kanata upang kutyain silang lahat ng paisa-isa sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng kanilang kahila-hilakbot na mga marka at praktikal na kasanayan. Di nagtagal pagkatapos ay naghanda na siya sa pagsisimula ng klase, ngunit walang pakundangan na itinuro ni Misora ang kanyang daliri sa kanya at ipinahayag na hindi niya hahayaang maging tagapagturo niya ang isang taksil na tulad niya. Kapag ang isang kinakabahang Lecty ay humiling sa kanya na huwag maging bastos, sinabi niya sa kanila na narinig niya ang tungkol kay Kanata bilang isang tatak na traidor na ginulo ang labanan sa mga lumilipad na nilalang. At nagpatuloy pa sa pag-alis sa kanyang koponan sa pamamagitan ng paglaktaw sa isang mahalagang ranggo na laban na magdadala sa kanila sa antas na mga bayani. Iniinsulto sila ni Kanata bilang ganti na nagsasabing hindi pa sila nanalo ng isang solong ranggo na laban at dapat silang mahiya. Nasora yells at him saying that of course nahihiya siya kasi she wished to become well-trained Rayleigh Wizard so bad, while Rico arrogant added that she is goddess incarnate. At sapat na ang kanyang kakayahan. Matapos mapagtanto na ang mga batang babae ay hindi titigil sa pag-arte bilang mga asong babae, ipinaalam niya sa kanila na siya ay kilala bilang Chrono, ang Black Sword Master, at sinanay sa ilalim niya ay isang magandang pagkakataon na gagawin ang malalakas na gumagamit ng mataas na ranggo ng baril na magpapatuloy upang labanan ang Devil Beetles. Nang marinig ito, pumayag si Misora na magsanay sa ilalim ng Kanata, ngunit tinanggihan ni Rico ang alok na nagsasabing ang isang diyosa na tulad niya ay hindi pinagpapawisan at nagtatrabaho sa bukid. Maya-maya ay nagsimula na ang away sa pagitan ng dalawa, ngunit bago nila maputol ang ulo ng isa't isa, nagsimula si Kanata sa pagsasabi na gusto niyang makita ang mga kakayahan ni Rory dahil nakakuha ito ng kaya hindi siya mas mahusay kaysa kay Misora. Kaya pumayag ang isang mayabang na si Rory na ipakita ang kanyang kakayahan na humihiling kay Kanata na huwag umibig sa kanyang banal na pagganap. Sa kabilang banda, nalaman ni Yuri mula kay Chlo na sasanay ni Kanata ang Team E601. Nang marinig niya ito, namula siya sa galit na nagsasabing si Kanta ay isang duwag na hindi man lang tumayo sa tabi ng kanyang koponan para kumuha ng mataas na antas ng mga pagsusulit. Pero nakakagulat na naging instructor siya. Sinubukan ni Chlo na pakalmahin siya, ipinaliwanag na hiniling niya sa kanya na tanggapin ang alok. Samantala, dinadala ni Kanata ang tatlong babae sa mas mataas na antas ng kalangitan upang magsimula sa kanilang pagsasanay.
Tinutuyan ng Sora si Kanata sa paggamit ng jetboard para lumipad sa kalangitan, na sinasabing ang isang tulad niya na hindi man lang lumipad ay hindi karapat-dapat na maging tagapagsanay niya. Kaya hiniling ni Kanata sa kanila na talunin siya sa mga kasanayan at hamunin sila para sa isang laro ng tag. Kung mahuli at hampasin siya ng mga babae, tatapusin niya kaagad ang pagsasanay. Di nagtagal ay nagsimula na ang laro, at si Kanata ay bumibilis sa mga ulap na nag-iwan sa kanila na nagmumura at nag-aaway sa kanilang mga sarili. Sa lalong madaling panahon nang hindi naghihintay sa iba pang dalawa, lumipad si Misora pagkatapos ni Kanata na may kamanghamanghang bilis na nagulat din sa kanya, ngunit alam niya na ang mga babae ay walang pagtutulungan ng magkakasama. Tinawag siya ng inis na si Misora na isang iyakin at patuloy siyang hinahabol, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na hindi niya mahuhuli si Kanata sa pamamagitan lamang ng paghabol sa kanya, kaya't inilabas niya ang kanyang kanyon na espada at sinampahan siya. Ngunit sapat na mabilis si Kanata upang iwasan ang kanyang mga pag-atake na nakakainis sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, kapag pinagmamasdan niya ang isang nawawalang Misora mula sa malayo, dumating si Lekti sa likuran niya ngunit sa halip na umatake, nauutal siya sa harap ni Kanata at nauwi sa pagkasira ng plano. Hiniling sa kanya ni Kanata na atakihin siya at ang isang kinakabahan na si Lekti ay ginawa bilang siya ay tinatanong. Matapos makipag-away sa kanya sa loob ng ilang panahon, napagmasdan ni Kanata na ang mga galaw ni Lekti ay pino, ngunit gaya ng nakasanayan ay nawawala siya sa kanyang sariling mga iniisip. Dahil wala siyang tiwala sa kanyang kakayahan. Sa kabilang banda, si Rico ay nagtatago sa mga ulap at nagpatuloy sa palihim na pagbaril sa Kanata gamit ang kanyang Athena Magical Gun, ngunit mabilis na lumiko si Kanata sa kabilang panig. Sinunggaban si Lekti at tinaga ang bala ni Rico gamit ang kanyang kalasag. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Rico na papatayin siya ng kanyang pagbaril, ngunit ang kanyang kakayahang manatiling nakatago ay medyo ilay. Sa gabi, pagkatapos ng pagsasanay at ang mga babae ay nasa kanilang mga dorm, patuloy na nagrereklamo si Misora tungkol sa hindi niya mahuli si Kanata. Ipinagyayabang na naman ni Rico ang kanyang boobs at katawan. Nahumahantong sa isang away sa pagitan ng dalawa, habang si Lekti ay naiwan upang maging isang midleman, sinusubukan ang kanyang makakaya upang pigilan ang iba pang dalawa sa pagsakal sa isa't isa hanggang sa mamatay. Kinabukasan ay ipinaalam sa kanila ni Kanata ang tungkol sa espesyal na pagsasanay. Ngunit idineklara ni Rico na ang isang Diyosang tulad niya ay hindi sasama sa kanila at gagawa ng biro sa kanyang sarili. Pero pumayag agad sina Misora at Lekti. Kaya, dinala ni Kanata si Lekti sa isang tindahan ng damit at binilhan siya ng isang masisiwalat na damit na nagmumukha sa kanya na isang katulong at inutusan siyang magbigay ng mga flyer sa damit na ito. Sa nanginginig na mga kamay at luha ang mga mata, kinakabahang pumasok si Lekti sa kampus ng akademya, hawak ang isang salansan ng mga flyer. Nakasuot ng maid outfit, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng mga titig ng mga nagdaraang babae. Ngunit sa lalong madaling panahon isang grupo ng mga lalaki na hindi makalaban sa kanyang kaakit-akit na hitsura ay sabik na nagtipon sa paligid niya. Sunod niyang hiniling kay Misora na hanapin ang kahinaan ni Rico, ngunit ayaw ni Misora na gawin yon dahil labag ito sa code ng mga babae. Biglang lumabas ng school building si Rico at pinagtanggol ni Kanata si Misora para hindi sila mahuli. Maya-maya ay umalis na si Rico. At ang naguguluhan na si Misora ay nagpapaalala kay Kanata na hinahawakan pa rin niya ang kanyang gi. Kaya tinanggal niya ang kanyang mga kamay at kaswal na humingi ng tawad na hindi niya namalayan na ginagawa niya yon. Nagagalit si Misora dahil nahuhumaling siya sa kanyang mga ari-arian. Hindi nagtagal ay nag-aatubili siyang lumayo upang stalk si Rico at hanapin ang kanyang kahinaan. She did her best to hide herself from Rico, but she, being the smart one, mabilis na nahuli ang refleksyon ni Misora sa isa sa mga bintana ng tindahan at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Nauutal si Misora sa una, ngunit hindi nagtagal ay sumagot siya na gusto niyang makasama siya. Hindi makapaniwala si Rico at kinurot niya ang pisngi ni Misora para tingnan kung nasa ilalim ba siya ng mahiwagang spell. Ngunit hindi nagtagal ay hiniling ni Misora na sundan siya. Dinala niya siya sa isang boring bookshop at bumili ng kahit boring na philosophy book na nagbibigay ng pagkakataon kay Misora na tawagin siyang boring bilang Hell Goddess. Maya-maya ay tumakbo si Rico sa isa pang tindahan. Lamang sa dulo hugging cute maliit na plushies. Ngunit nang lapitan siya ni Misora, muli siyang naging seryoso at naglakad palayo. Samantala, tumakbo si Lekti sa Kanata at ibinalita na natapos na niya ang pamamahagi ng mga flyer sa kabila ng kaba sa una. Kaya't inutusan siya ni Kanata na maging part-timer sa restaurant ng akademya, ngunit nang inibabaw ang nerbiyos ni Lekti at mukhang malapit na siyang mag-collapse. Pero bago siya makaback out, nagsisimula siyang makakuha ng mga order mula sa lahat ng mga talahanayan na pumipilit sa kanya na tumingin sa mga mata ng mga tao at magtrabaho sa kanyang mga kasanayan sa publiko. Gayunpaman, nahihirapan si Lekti na tumanggap ng mga order dahil paulit-ulit niyang hinihiling sa mga lalaki na ulitin ang kanilang mga order habang tinutukso siya ng mga ito. Nang mapagtantong hindi na niya magagawa ang trabahong ito, tumakbo siya at nagsimulang umiyak sa harap ng pintuan ng kanyang dorm.
Hindi nagtagal, binuksan ni Misora ang mga pinto, at nakita niya ang isang nagtatampo na Lekti na diretsong dumapo sa kanyang likuran. Agad niyang niyakap si Misora at kinuwento ang lahat ng nangyari ngayon. Kinabukasan ay nagsuot si Misora ng isang seksi na damit na kuneho. At sinamahan si Misora sa Academy Restaurant. Di nagtagal, ang mga lalaki ay nagsimulang maglaway sa kanya, hinihiling sa kanya na kunin ang kanilang mga order, at si Misora ay naging abala bilang isang bubuyog. Kumukuha ng mga order, naghahain ng iced tea at kape at sabay na nakikipaglandian sa mga lalaki. Hinahanaan ni Lekti ang pagiging extrovert ng kanyang kaibigan, ngunit masyado pa rin siyang kinakabahan na gawin din iyon. Biglang hinimok siya ng isang kaakit-akit na binata na may blonde na buhok na nakaupo sa isa sa mga mesa na magtiwala sa kanyang instruktor at sundan ang kanyang kaibigan na si Misora upang madaig ang kanyang pagkamahiyain. Hindi nagtagal, kinopya ni Lekti ang tono ni Misora habang kumukuha ng mga order at hindi nagtagal ay dumaloy ang kumpiyansa sa kanyang katawan, hinahayaan siyang batiin ang mga customer, kunin ang kanilang mga order at magsalita ng mas matatas. Matapos makatapos sa kanilang mga part-time na trabaho, inakusahan ni Lekti si Kanata na pinatrabaho siya sa isang restaurant sa kabila ng pag-alam na mayroon siyang social anxiety. Ipinaalala sa kanya ni Ken Otter na gumagamit siya ng isang napakagandang Izanaq-style magical twin sword na nilikha ng dakilang master na si Albert Izanaq at alam na niya na si Lekti ay kabilang sa pamilyang iyon. At ang mga taong sumailalim sa mahigpit na pagsasanay at nagpapatunay sa kanilang sarili sa kanilang tunay na kakayahan ay maaari lamang gumamit ng apelyido ni Albert. Kaya't hinihiling niya kay Lekti na pagsikapan ang kanyang mga kasanayan sa komunikasyon at panlipunan upang labanan ang mata sa kaaway. Pagkatapos ay tinanong niya kay Misora ang katayuan ng kanyang misyon at malungkot siyang sumagot na hindi niya mahanap ang kahinaan ni Rico. Napansin na lang niya na nagbabasa si Rico ng boring at bulky philosophy books. Pero mahilig din siya sa mga cute na bagay na medyo kakaiba. Nang marinig ito, pinahahalagahan sila ni Kanata para sa kanilang pagsusumikap at nagpatuloy na bumili sa kanila ng ice cream. Sa gabi, habang si Kanata ay nasa dorm ng mga lalaki na tumitingin sa mga ulat ng kanyang mga baliw na estudyante, si Chlo ay pumasok sa loob. Nang magtanong siya tungkol sa Misora, sumagot si Kanata na ang kanyang magic power reserves ay mas mataas kaysa sa isang ranker. Ngunit siya ay ganap na basura pagdating sa paggamit ng kanyang espada. Sa klase, inutusan ni Kanata si Misora na ilipat ang kanyang espada gamit ang isang middle guard magic cannon para magamit ng husto ang kanyang potensyal. Gayunpaman, ang isang matigas ang ulo na Misora ay nagsimulang kumilos muli na parang at tumanggi na sundin ang anumang utos ng isang taksil. Hiniling ni Kanata sa kanya na ihinto ang pagiging makasarili sa pamamagitan ng pag-aaksaya ng kanyang potensyal sa isang lumang espada na napakahirap para sa isang baguhan. Ngunit si Misora ay masyadong matigas ang ulo upang makinig sa kanya at agad siyang tumakbo palabas ng silid-aralan na sinara ang pinto sa mukha ni Kanata. Ipinadala si Lekti upang maghatid ng kape sa kabin ng punong opisyal kung saan nakatagpo niya ang parehong gwapong Ginoo na nag-udyok sa kanya na magtiwala sa kanyang sarili. Pagkatapos makipagpalitan ng pagbati sa kanya, pabalik na si Lekti nang makita niya si Rico at masayang tumakbo papunta sa kanya. Hiniling niya kay Rico na sumama sa kanila para sa pagsasanay, ngunit ang isang mayabang na cosplayer ng Diyosa ay tumangging lumahok sa anumang bagay na magpapawis at magpapahirap sa kanya. Maluha-luha, sinabi ni Lekti na hindi pa pumapasok si Misora sa akademya mula noong mga nakaraang araw at wala siyang ideya kung ano ang gagawin kung wala siya. Ngunit ang mayabang na asong iyon ay hinaplos ang kanyang mahabang buhok at sumagot na ang isang Diyosa na tulad niya ay walang pakialam sa maliliit na problema. Nang marinig ito, lumabas si Lekti sa silid-aralan at sinabing hihilingin niya kay Kanata na tulungan siya. Sa kabilang banda, ang isang galit at naguguluhan na si Yuri ay halos tumalon sa Kanata para akusahan siya sa hindi pagsasanay ng mga babae ng maayos. Kapag tinanong ni Kanata kung paano niya nalaman, mayabang na sagot ni Yuri na hindi niya nakita ang airspace na ginagamit ng kanyang mga estudyante mula noong mga nakaraang araw. Nagsimulang lumayo si Kanata sa kanya at sinabing may mas mahahalagang bagay siyang dapat gawin kaysa sa pakikinig kay Yuri na nagrereklamo sa lahat ng oras. Pagkatapos tumawid sa ilang eskinita, napunta si Kanata sa isang maaliwalas na maliit na coffee shop na pinangalan ng Little Wing. Binuksan niya ang pinto ng cave at nakita niya si Misora na nagtatrabaho bilang part-timer doon. Nang walang pakundangan na tanungin ni Misora si Kanata kung ano ang ginagawa niya rito, ang kanyang kalbo na ama, ang may-ari ng coffee shop ay pinagalitan siya dahil sa pagiging bastos niya sa isang bisita. Si Misora, na may masamang ugali, ay humiling sa kanyang ama na tumahimik at lumayo. Pagkaalis niya, ang kanyang ama ay tumingin kay Kanata na may malungkot na mga mata at humingi ng paumanhin, sinabi na ang sitwasyon ng kanilang pamilya ay malayo sa perpekto. Tinitingnan ni Kanata ang larawan ng pamilya na nakasabit sa likod ng kalbong lalaki at mumiti na nagsasabing si Misora ay talagang kamukha ng kanyang ina na may matingkad na kulay rosas na buhok. Ang baldi ay mukhang iyak siya anumang oras at sa lalong madaling panahon ay nalaman ni Kanata mula sa kanya na ang ina ni Misora ay wala na.
At ang larawan ng pamilya na ito ay ang kanyang huling at tanging alaala. Ang baldi ay naghahain kay Kanata ng ilang stick at nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa kanyang namatay na asawa. Sinabi niya kay Kanata na siya ay isang kamangha-manghang Lairi Wizard Warrior na iginagalang ng lahat. Dati niyang nilalabanan ang mga sumasalakay na salagubang at mga nilalang sa langit, ngunit pagkatapos ng kanyang kamatayan ay nagbago ang lahat. Wala na siyang magandang relasyon sa kanyang anak kaya nahihirapan siyang kausapin ito. Pagkarinig nito ay tinanong ni Kanata ang kalbo kung bakit labis na nahuhumaling si Misora sa kanyang magic cannon sword. Ang kalbo ay tumitingin sa kanya na may kakaibang mga mata at napagtanto na si Kanata ay hindi lamang isang simpleng bisita, ngunit isang taong may alam ng maraming bagay tungkol sa Misora. Kaya't ipinakilala ni Kanata ang kanyang sarili bilang instruktor ni Misora na ang trabaho ay gawin siyang isang malakas na mandirigma. Pagkarinig tungkol kay Kanata, ang kalbo ay tumugon na ang ina ni Misora ay isang mahusay na magic cannon swordsman sa ibang lumulutang na lungsod na dati nilang tinitirhan. Ngunit isang araw nagmisyon siya at hindi na bumalik. At di nagtagal na wala lahat ng alaala ng asawa niya dahil natural siya at hindi Nairi Wizard. Kaya, nais ni Misora na ipagpatuloy ang magic cannon sword dahil hindi niya nais na makalimutan ang kanyang ina kailanman. Noong bata pa si Misora, matagal at mahihirap na misyon ang pinupuntahan ng kanyang ina, ngunit nang makauwi na siya, buong pagmamahal niyang tinatrato si Sora. Minahal din siya ng mga taong bayan na magpapahalaga sa kanya para sa kanyang hindi kapanipaniwalang mga kasanayan. Nagpapasalamat sila sa kanyang ina sa pag-aalaga sa lungsod ng Iris at si Misora ay tumingin sa kanyang ina. Gayunpaman, halos hindi alam ng kanyang ina ang anumang pang-araw-araw na kasanayan at sa wakas ay gagamitin niya ang kanyang makapangyarihang salamangka upang pasingaw ang basura sa sandaling mag-iwan ng malaking butas sa kanilang tahanan. Isang araw, nagpaalam sa kanya si Misora at ang kanyang ama. Nangako na ihahain nila siya ng stick pagbalik niya mula sa kanyang misyon. Pagkaraan ng ilang araw nang tumakbo ang maliit na Misora sa kanyang ama at nagtatanong kung kailan babalik ang kanyang ina. Kaswal niyang sinasabi sa kanya na wala silang ina sa bahay na ito. Natakot si Misora nang makitang wala ng alaala ang kanyang ama sa kanyang asawa, kaya tumakbo ito upang magtanong sa mga taga roon. Ngunit wala nang nakakaalam tungkol sa kanyang ina. Nasabi lang nila kay Misora na siya lang ang nakatira kasama ang kanyang ama sa mahabang panahon at hindi pa nila narinig ang tungkol kay Lairi Wizard Iris. Lumipas ang mga araw at isang gabi ay binisita sila ng patrol police dala ang kanyon na espada ng kanyang ina. Sinabing ang Wizard of Iris ay isang malakas na babae na sinubukang protektahan sila hanggang sa wakas. Mula sa araw na yon, nagpa siya ang maliit na Misora na maging isang Lairi Wizard tulad ng kanyang ina at panatilihing buhay ang kanyang mga alaala. Nang maglaon, binisita ni Kanata si Misora na galit sa sarili dahil hindi niya magamit ng maayos ang espada ng kanyang ina. Sinusundan niya siya sa Hill of Hope, kung saan nakahimlay ang mga libingan ng Dead Lairi Wizards at araw-araw na binibisita ni Misora ang lugar na ito. Hiniling niya kay Misora na manata sa kanyang ina at isuko kaagad ang kanyang espada. At sinisigawan siya ng isang galit na Misora na laging umaarte na parang alam niya ang lahat. Ngunit hindi sumuko si Kanata at nagpatuloy siya sa pagpapaalala sa kanya na palaging gustong iligtas ng kanyang ina ang mundo. Ang huling hiling niya ay protektahan ang mga taong mahal niya at hindi ang magical cannon sword. Kaya kung mananatili siyang matigas ang ulo, tataas ang panganib niyang mamatay. At sa lalong madaling panahon makakalimutan din siya ng mga tao. Ngunit nang mapagtanto niya na si Misora ay gustong magsanay gamit ang espada ng kanyang ina, sinabi niya sa kanya na ipangako sa kanyang ina na siya ay magiging mas mahusay kaysa sa kanya at protektahan ang mga tao at ang kanyang sarili. Kinabukasan, masaya si Lekti nang makitang muli si Misora. Ngunit si Kanata ay sumugod sa kanilang maliit na reunion at nagpahayag na maghahain sila ng kape sa isang swimsuit kung hindi sila magsisimula ng pagsasanay at isang natakot na Lekti ay mabilis na lumipad palayo. Huminto saglit ang Misora. Salamat Kanata at lumipad din. Si Kanata at ang gwapong binata na nagdangalang Lyod, na tumulong kay Lekti na magkaroon ng kanyang kumpiyansa, ay magkasamang nakaupo sa cafeteria. Iniiwasan ng mga mag-aaral si Kanata, tinitiyak na hindi sila upo sa tabi ng isang taksil, ngunit halos hindi iyon pinapansin ni Kanata. Pinupuri siya ni Lyod sa pagiging kaswal niya sa lahat ng bagay, at hindi nagtagal ay sumama na rin si Yuri sa kanila. Sinasabi na nakakabaliw kung paano walang pakialam si Kanata, kahit na kinasusuklaman ng buong lungsod ng Mistoken. Maya-maya ay napatingin siya sa isang bungkos ng mga papel na nakapatong sa mesa, na nagpapakita ng mga profile ng susunod na hanay ng mga koponan na maaaring magkaroon ng tunggalian sa kanyang mga estudyante. Tinutuya siya ni Yuri, na sinasabi na ang kanyang mahinang koponan ay walang pagkakataon sa harap ng iba pang mga koponan na sinanay na pumatay. Sumagot si Cantor na malaki ang tsansa ng kanyang koponan na manalo at ang naguguluhan na si Yuri ay lumayo na humihingal sa galit at sinundan siya ni Lloyd upang gumaan ang kanyang mabagyo na kalooban. Biglang lumapit si Rico kay Kanata at umupo sa harap niya.
Tapos parang isang self-obsessed fanatic na ipinagmamalaki niya ang kanyang kagwapuhan at hubog na katawan. Sinabi niya yon ngayong araw pagkatapos maligo nang tingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Napagtanto niya na walang ibang tao sa mundo na kasing ganda niya. Napatawa si Kanata nang marinig ito, na nagsasabing siya ang pinakanakakatawang nilalang sa planetang ito. Hindi nagtagal ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanilang tunggalian sa isa pang koponan na ipinaalam sa kanya na si Lek. And Misora might stand a chance since they are training pero hindi siya sigurado sa kanya. Nag-cross arms si Rico sa pagmamayabang at nagpatuloy sa kanyang pamilyar na punchline. Na ang isang Diyos ang tulad niya ay hindi magsasanay sa ilalim niya. Sinisikap ni Nasora at Lekti na mag-drill ng ilang kahulugan sa kanya na humihiling sa kanya na sumama man lang sa kanila para sa ranggo na laban. Pero walang balak si Rico na ipahiya ang sarili sa laban na alam niyang matatalo siya. Isang desperado na si Misora ang lumuhod, nakikiusap kay Rico na huwag kumilos na parang matigas ang ulo na Lee. Ngunit si Kanata ay pumasok sa loob ng silid-aralan at binuhat siya, hinihiling sa kanya na huwag lumuhod ng madalas. Sinabi niya kay Rico na wala siyang pakialam kung ayaw nitong magsanay, ngunit hindi siya dapat magreklamo tungkol sa hindi na magkakaroon ng pagkakataon patunayan ng sarili. Pagkatapos ay tumingin siya kay Misora at ipinahayag na bibigyan niya ito ng susi sa tagumpay. Kinabukasan, nagising si Rico sa isang masamang panaginip tungkol sa kanyang kapatid na kinuha ang lahat ng kanyang limelight, habang siya ay nasa anino na tumatakbo upang maabutan Naghanda siya at nagsimulang mamasyal sa kampus ng akademya. Sa kabilang banda, dinala ni Kanata si Misora sa training ground para bigyan siya ng matinding personal na pagsasanay. Inutusan niya itong magbayad ng pansin dahil isang beses lang niya ipapakita ang kanyang ultimate power move. Hindi nagtagal ay pinakawalan niya ang kanyang itim na espada na pinangalan ng Gladius na tinatawag ding Sword of Destruction. Ginamit bilang Kronos, ibinabaon niya ang kanyang espada sa hangin, near-charge ito, at maya-maya ay isang pulang bugso ng kuryente ang bumungad sa kanya. Nagdulot ng malaking pagsabog. Pagkatapos ay sinabi niya kay Misora na ang paglipat na ito ay tinatawag na Canon Sword Battle Strike Blaster, at ngayon ay matututunan niya ang trick move na ito mula sa kanya. Tumayo siya sa tabi ni Misora, hinawakan ang kanyang espada para sa kanya, at tinuruan siyang ibuhos ang enerhiya mula sa loob ng kanyang katawan sa kanyang espada. Pinaalam niya sa kanya na ang kanyang espada at mga target na kasanayan ay pareho sa isang sanggol, ngunit hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras sa pagtuturo sa kanya ng mga pangunahing kaalaman, kaya't matutunan nila ang kanyang ultimate move. Nang tanungin ni Misora kung ito ba ang susi sa tagumpay, sumagot siya na ang tagumpay ay nakasalalay sa kanyang mahiwagang enerhiya at kung gaano niya ito magagamit. Hindi nagtagal ay sinunod ni Nasora ang kanyang mga utos at itinatakda ang kanyang mahiwagang enerhiya sa loob ng kanyang espada. Nagpapadala ng malaking alon ng kapangyarihan sa kalangitan. Ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng pagkaubos ng enerhiya at nanghina ang kanyang katawan dahil sa mahiwagang kapangyarihan. Nang tumingin si Misora kay Kanata, nakita niya ang mga patak ng pawis na tumutulo sa kanyang bato. Malinaw na nagpapahiwatig na siya ay pagod din. Inutusan siya ni Kanata na magsanay lamang ng 3 shot bawat araw at gamitin ito para tulungan ang kanyang koponan na manalo sa rank match. Pagkatapos ay inilabas niya si Lekti para sa pagsasanay, ngunit tila nahihirapan itong kontrolin ang kanyang mood. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang espada ay ginawa ni Albert. Kilala rin bilang Diyos ng espada na ang mga inapo ay nagtrabaho sa pagpapabuti ng mga espada mamaya. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya ang ginawa nilang pagsasanay sa pagbuo ng kumpiyansa na hinihiling sa kanya na gamitin iyon habang nakikipaglaban sa kanya. Hindi nagtagal, parehong abala sina Lekti at Kanata sa isang magandang tunggalian ng mga espada at kutsilyo. Bagamat hindi nakaka-score si Lekti ng isang hit, gumagawa siya ng mahusay na mga pagpapabuti. Samantala, si Rico ay abala sa pagmamasid sa kanyang mga kabatch na gumagawa ng magagandang pagpapabuti sa ilalim ng Kanata. Ngunit biglang dumating si Kanata sa likuran niya at tumingin sa kanyang suot na pink na salamin na ginagamit para i-activate ang kanyang detection skill, ang clairvoyance. Sinabi ni Rico na hindi na niya kailangan pang matutunan ang susi sa victory move na itinuro niya kay Misora dahil ang isang Diyos ang tulad niya ay hindi makapaghintay ng napakatagal na singilin ang kanyang espada at saka umatake. Ipinahayag ni Kanata na ang kanyang mga kasanayan ay makakatulong sa kanila sa sniping, pagsusuri, malawak na kaalaman sa larangan ng digmaan at paggawa ng desisyon. Ang mga kasanayang natutunan niyang mag-isa ay mas mahusay kaysa sa kanyang mga kasanayan sa clairvoyant. Hinihikayat niya itong sumali sa koponan dahil magkakasama silang gagawa ng 3 susi sa tagumpay. Hinihiling niya sa kanya na magpasya kung nais niyang umakyat ng mas mataas kaysa sa kanyang kapatid, o umiyak tungkol sa pagiging isang talunan sa buong buhay niya. Kinabukasan, sumama rin si Rico kay Lekti at Misora sa pagsasanay. Pagkaraan ng ilang buwan, ang lungsod ng Mistogen ay nasa ilalim ng banta ng mga lumilipad na salagubang. Pinapalibutan ng lungsod ang sarili nito ng kalasag at ang mga regular na mag-aaral at hindi nakikipaglaban sa langit ay hinihiling na lumikas sa mas ligtas na mga lugar. Isang air raid alert ang inilabas at ang akademya ay abala sa paghahanda para sa mga emergency evacuations.
Ang punong opisyal ay nagpapadala ng pangkat ng mga baril sa mga posisyon sa gitna habang ang A-rank ay tutulong sa mga paglikas. Kaya si Kanata at ang kanyang A-rank team ay abala sa paglikas ng mga tao at pagdadala sa kanila sa mas ligtas na mga lugar. Pagkatapos magtrabaho ng ilang oras, nagtanong si Rico kung bakit nagtatrabaho si Kanata sa mga A-rankers na tulad nila kung dapat siya ang nasa front lines. Pagbaba ng akademya, dahil siya ang alas, biglang huminahon ang isang nag-aalalang lekti sa kanila kasama ang isang batang babae. At hiniling siya ni Rico na mabilis na dalhin siya sa mga silungan. Ngunit iginuhit ni Kanata ang kanilang atensyon sa isang grupo ng Beatles na tumawid na sa mga hadlang. Ngunit hindi nagtagal ay pinatay sila nina Chloe at Yuri. Gayunpaman, lumipad si Lloyd sa kanila at ipinaalam sa kanila na ang isang hiwalay na batch ng mga salagubang ay nasira ang kanilang mga linya ng depensa. Si Chloe at Yuri ay tumingin sa paligid upang makita na ang mga salagubang ay pumasok sa mistoken. Nang makita ang mapanganib na sitwasyon, inutusan ng head supervisor ang A-rankers na maghanda rin para sa labanan at huwag hayaang makapasok ang mga bug na yon sa lungsod. Biglang nakita ni Misora ang isang grupo ng mga salagubang na papalapit sa kanila. Kaya't sa kaunting pagsisikap ay nagawa niyang salakayin sila at pinuri siya ni Kanata dahil sa pagpapabuti nito sa isang mahusay na bilis. Ngunit bigla siyang naglabas ng strike blaster sa lungsod. Pagsira sa mga gusali at paggawa ng mga butas sa lupa. Sinimulan siyang sisihin ng lahat at sinigawan sila ng isang inis na Misora na nagsasabing hindi ito sinasadya. Kaya ibinaling ni Kanata ang kanyang mukha sa direksyon kung saan nasira din niya ang coffee shop ng kanyang ama. Sa kabilang banda, ang Essairi Wizards ay nahihirapang harapin ang malaking bilang ng mga salagubang na nakapasok na sa lungsod. Napagtanto ng isang punong supervisor na hindi sila mananalo hanggat hindi nila napapabagsak ang commander ng mga nilalang na ito. Hindi nagtagal ay nalaman niya na ang commander ng salagubang na nagngangalang Chimera ay nagtatago sa bloke 24. Inutusan niya ang lahat ng mga unit na ipadala upang harangan ang 24 at ang lahat ng kapangyarihan ng apoy ay dapat na puro sa isang direksyon dahil kung matagumpay nilang ibagsak ang Chimera, automatikong uurong ang mga salagubang. Gayunpaman, kahit na napatay na ng Essairi Wizards ang Chimera, walang pagbabago sa pattern ng kalaban. Samantala, sinabi ni Kanata sa kanyang kupunan na maaaring mayroong higit sa isang Chimera sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal ay isinuot ni Rico ang kanyang pink na salamin upang i-activate ang kanyang mga kasanayan sa clairvoyance at hanapin ang nakatagong Chimera. Di nagtagal, sinabi ni Kanata sa tatlo na kailangan nilang ibaba ang Chimera ng mag-isa. Kung titignan siya ng mga babae parang baliw na. Ipinahayag niya na sila ay nagsanay upang mabuhay at hindi mamatay sa isang walang kabuluhang kamatayan upang maprotektahan nila ang higit pang mga tao. Sinabi niya sa kanila na magagawa nila ang misyon na ito at naniniwala siya sa kanilang mga kakayahan. Kaya't sa wakas ay pumayag ang tatlo na labanan ang Chimera. Maya-maya ay lumilipad na sila patungo sa barrier opening mula sa kung saan dumarating ang mga salagubang. Hiniling ni Kanata sa kanila na kumilos ayon sa kanilang pinlano. Kaya unang kukunin ni Lekti ang kanilang atensyon sa isang malapit na labanan at si Lekti ay nagpatuloy sa paggawa ng isang mahusay na trabaho. Sumunod na tinakpan ni Rico si Misora gamit ang kanyang long-range sniping skills at ginawa ni Rico ang sinabi sa kanya. Sa wakas, ginamit ni Misora ang kanyang superior acceleration skills para lapitan ang kalaban. At tangayin sila ng isang strike blaster at inaatake niya sila ng strike blaster move. Ngunit maraming mga salagubang na dapat harapin, kaya't iniaalok ni Lekti ang kanyang pabalat, habang si Rico naman ay binaril ang mga salagubang gamit ang kanyang sniper. Sa wakas ay naglunsad si Misora ng isang malupit na pag-atake sa kanila na pinatay silang lahat, ngunit biglang isang demonyong halimaw ang humampas sa kanya. Gayunpaman, mabilis itong kinuha ni Kanata at nailigtas si Miso. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na umatras, pinapagana ang kanyang sarili tulad ng dati at sinisingil ang Diablo. Tulad ng isang pro nagpapatuloy siya sa pag-iwas sa lahat ng mga pag-atake ng kakaibang halimaw at tinamaan ang ulo nito. Di nagtagal, sumiklab ang isang malupit na away sa pagitan ng dalawa at pagkaraan ng ilang oras, isang pagsabog ang yumanig sa lungsod. Tumakbo ang tatlong batang babae upang hawakan ang isang walang malay na Kanata na nagising pagkaraan ng ilang oras. Masaya niyang tinitingnan ang maaliwalas na kalangitan at sinabihan ang mga batang babae na maghanda para sa laban para sa kanilang ranggo na laban. Dahil nanalo na sila sa totoong digmaan. Pagkalipas ng ilang araw, nagtitipon ang mga tao sa match ground ng akademya upang panoorin ang koponan ni Kanata na lumaban sa mga matataas na ranggo. Ngunit sa kahihiyan ni Kanata, natalo sila sa laban sa kanilang mga karibal sa loob ng ilang minuto. Kinukutya ni Yuri si Kanata dahil sa hindi niya sinasanay ng mabuti ang kanyang koponan, ngunit mukhang hindi na alintana ni Kanata ang kanyang mga panunuya. Tinawag ng head supervisor sina Yuri, Chlo at Eliad sa kanilang opisina at hinihiling sa kanila na tapat na sabihin sa kanya kung pinatay nila ang Chimera noong isang araw o hindi. Sumagot ang tatlo na hindi sila ang nakatalo sa Chimera.
Sinabi sa kanila ng head supervisor na iginiit ni Kanata na ang kanyang pinaalis na M601 ay ang tumalo sa hindi pangkaraniwang halimaw na yon. Bilang kapalit, hiniling niya sa mga otoridad na huwag silang parusahan sa pagsira sa pampublikong ari-arian. Ngunit tinanggihan ng punong supervisor ang alok at mga plano ng pagbuwag sa I-601 koponan upang mapanatiling patas ang mga bagay. At si Kanata ay alisin sa kanyang mga tungkulin. Sa sorpresa ng lahat, agad na sumang-ayon si Yuri sa panukala na nagsasabing ang isang taksil na tulad ni Kanata Senpai ay hindi kailanman maaaring maging isang mahusay na tagapagturo. Hiniling ng punong opisyal kay Chlo na ipadala si Kanata sa kanyang opisina pagkaraan ng ilang oras. Sa kabilang banda, galit na galit si Misora na walang nakakakilala na sila ang nakatalo sa halimaw. Sumagot si Ken Otter na dahil walang nakakita sa kanilang pakikipaglaban sa Chimera, natural lang na nahihirapan silang maniwala. Hiniling ni Kanata sa kanila na ihinto ang pagkagalit tungkol sa mga hangal na bagay at tumuon sa isang bagong hamon na tinatawag na Miss Gun Tournament kung saan maaaring sumali ang lahat ng fire team, maliban sa mga nanalong kuponan ay makakakuha ng 2 buong ranggo at makakatanggap ng isang cutting-edge na gear na ginawa ng Alchemy Division at mga pass sa loob ng 1 taon para sa libreng pagpasok sa Miss Gun Establishment. Ang mga batang babae ay nagsimulang mangarap tungkol sa pagkapanalo sa kompetisyon at sumang-ayon na lumahok dito. Pagkaraan ng ilang oras, tinawag si Kanata sa opisina ng punong supervisor, na nagsasabi sa kanya na siya ay tinanggal sa kanyang trabaho bilang isang tagapagsanay dahil wala siyang ginawa kundi palawigin ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo. Ang pagdisband sa koponan ay ang pinakalohikal na bagay na dapat gawin dahil sila ay hindi mukhang motivated sa lahat. Hindi sumasang-ayon si Kanata sa kanya at ipinahayag na pumirma siya bilang kanilang tagapagsanay upang tulungan silang maging tunay na Fiery Wizards at hindi siya sumusuko bago gawin iyon. Pinugutan siya ng ulo, sinasabing may pag-aalinlangan siya na ang isang taksil na tulad niya ay makakapagsanay sa mga maling bagay na iyon. Hiniling ni Kanata sa kanya na itago ang kanyang mga pagdududa sa kanyang sarili dahil kailangan lang niyang patunayan ang kanyang sarili sa mga babae. Sinabi rin niya sa kanya na sisiguraduhin niyang mananalo ang team niya sa Miss Gun Tournament para makilala siya ng iba. Samantala ang mga babae ay nakikinig sa usapan mula sa likod ng mga pinto at sa sandaling binuksan ni Kanata ang pinto para lumabas. Bumagsak sila sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay patuloy silang nagtatanong sa kanya tungkol sa disbandment, ngunit walang sinabi sa kanila si Kanata at lumayo. Sa silid-aralan, matapos malaman mula sa Kanata ang tungkol sa nangyari sa opisina, ang mga batang babae ay natahimik na wala sa kalungkutan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng mga batang babae na nais nilang maging mas malakas. Kaya't sinabi ni Kanata sa kanila na ihinto ang pag-ugaling tulad ng mga iyak at magsimulang magtrabaho sa kanilang mga kasanayan upang manalo sa paligsahan. Ang magandang bahagi ay, inilalagay ng paligsahan ang lahat ng mga miyembro sa isang malinis na talaan at ang mga nakaraang mga marka ay walang kahulugan. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Kanata na maghanda para sa isang bagong ehersisyo na sisimulan nila bukas. Sa kabilang banda, kinukuha ng head supervisor si Chlo sina Yuri at Lloyd sa isang secret science lab kung saan pinag-aralan nila ang dissection ng mga salagubang na umaatake sa kanila. Di nagtagal ay pumasok sila sa isang malaking laboratorio na may mga patay na salagubang na napreserba sa mga kemikal. Sa pagdidissect at pagsubok, binati sila ng punong siyentipiko at nagpakilala sila. Pagkatapos ay dinala niya sila upang makita ang hiwa ng patay na Chimera na pinatay ni Kanata. Ang Chimera na ito ay mas malaki kaysa sa mga karaniwang Chimera na kanilang ginagamit upang labanan noon. Sinabi sa kanila ng siyentipiko na ang halimaw na ito ay maaaring muling buuin ang sarili upang makagawa ng ilang kopya. Matapos matuto ng kaunti tungkol sa mga salagubang ng kaaway, umalis sila sa laboratorio. Kinabukasan, lumahok sina Misora, Lecty at Rico sa Miss Gun Rival Matchmaking Meeting, kung saan sila ay dapat na makakuha ng kanilang karibal koponan sa pamamagitan ng isang laro ng pagkakataon. Naglalaro sila ng laro at nakakuha ng slot na 6 sa Block A, at ang kanilang unang laban ay sa isang E-ranker. Tumakbo sila para sabihin ito kay Kanata. Ngunit biglang sumabad si Yuri at sinabi sa kanila na sasali rin ang team ng kanyang armas. Hiniling sa kanya ng administrasyon ng Fiery Wizard Academy na tumulong sa isang antas ng koponan. Ipinaalam sa kanya ni Kanata na malamang na maghaharap sila sa finals, at dapat maghanda si Yuri para matalo. Hinahamon niya si Yuri na kung manalo sila sa finals, kailangang sumali ni Yuri sa kanyang pangkat ng baril. Umalis si Yuri na nagsasabing hinding-hindi mangyayari iyon sa loob ng 1 bilyong taon, habang ang kanyang namumulang pisngi ay malinaw na nagpapahiwatig na siya ay may malaking crush sa kanyang senior 3 taon na ang nakakaraan. Noong unang sumali si Yuri sa Fiery Wizards Academy bilang fresher, pumunta siya para manood ng laban sa pagitan ng isang ranker Kanata at isang ranker seniors. Sa kanyang sorpresa, nanalo si Kanata sa laban sa kabila ng pagiging mababa sa kanyang ranggo at nagawa ring iligtas si Yuri mula sa isang ligaw na pag-atake. Natigilan si Yuri nang makita si Kanata at hiniling sa kanya na hayaan itong magpasalamat sa kanya sa tamang paraan. Kaya't hiniling sa kanya ni Kanata na sumama sa kanya sa himpapawid dahil kailangan nila ng mga taong mapagkakatiwalaan na magbabantay sa kanilang likuran sa mga laban.
Sa kasalukuyan, magkasamang nakaupo sina Chloe, Yuri at Lyot na tinatalakay ang isang kamakailang pag-atake sa campus, nang tumalon si Kanata mula sa isang malapit na puno at sumama sa kanyang matagal ng kaibigan. Nang makita siya, nagsimulang kumilos muli si Yuri na parang isang jerk, na inakusahan siyang nag-eavesdrop na parang kilabot at pagkatapos ay lumayo tulad ng dati. Sinabi sa kanya ni Chloe na nang hilingin ng SAI Division kay Yuri na sanayin ang isang team, kumuha siya ng A-ranking. Sumagot si Ken Otter na alam na niya yon, dahil maaaring kumilos si Yuri na parang matigas ang ulo, ngunit siya ay napakatapat at responsable mula sa puso. Sa kabilang banda, sina Misora, Rico at Lecty ay nagsasanay sa mga peking sa lagubang, pero nahihirapan silang mag-coordinate. Habang nasa harapan at nasa gilid sina Misora at Lecty para barilin ang mga salagubang, hindi sila tinutulungan ni Rico bilang gitnang gwardiya at patuloy na nagrereklamo na masakit sa liig ang posisyon ng gitnang gwardiya. Napagtatanto na ang mga babae ay hahantong lamang sa pagpatay sa isa't isa tulad nito, inilipat ni Kanata ang kanilang mga posisyon, kasama si Rico na kinuha ang posisyon ng vanguard. Maya-maya ay nagsimula na silang muli sa kanilang pagsasanay at sa pagkakataong ito, mahusay na ang pagganap ni Rico. Hiniling niya kay Misora na bantayan ang kanang dulo, habang haharapin nila ni Lecty ang kaliwang dulong sa lagubang. Noong una ay medyo nag-aalangan si Misora, ngunit nang sabihin ni Rico na umaasa siya sa kanya, mabilis niyang sinimulan ang kanyang makakaya. Pagkatapos ay hiniling ni Rico kay Lecty na patayin ang mga kaaway sa kanan, habang si Misora ay umiiwas sa kanila mula sa kaliwa. Sa lalong madaling panahon ang mga batang babae ay naging mas kumpiyansa, at si Kanata ay masaya na makita silang nagsusumikap na magkasama bilang isang koponan. Biglang dumating si Yuri kasama ang kanyang koponan, at ipinakita nila ang kanilang mga kakayahan, na ginagawang malinaw na sila ay mas kumpiyansa kaysa sa koponan ni Kanata. Tumingin si Yuri kay Kanata at sa mapanuksong tono ay nagtanong kung ang kanyang koponan ay sapat na upang harapin laban sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ni Kanata sa mga babae na matatalo lang nila ang koponan ni Yuri kung lalaban sila ng magkasama bilang isang unit. Ang pagtutulungan ay ang pinakamahusay na paraan upang talunin ang isang superior team at ang mga babae ay tumango bilang pagsangayon. Nang maglaon, habang sila ay nag-iisa, sinabi ni Kanata kay Rico na siya ang higit na nagmamalasakit sa dalawa at nagbibigay sa kanila ng magagandang tagubilin kung kinakailangan. Medyo nabigla si Rico, ngunit sinabi pa niya na ang pagsasabi ng mga halatang bagay ay hindi magpapaibig sa Kanata. Sa gabi ng pauwi na si Kanata, naghihintay si Yuri sa kanya sa gate ng academy. Hiniling niya sa kanya na sundan siya dahil gusto niyang makipag-usap sa kanya. Hindi nagtagal ay naupo sila sa isang restaurant na magkasama, habang sina Misora, Rico, at Lecty ay kumuha ng isa pang mesa dahil in-stop nila ang kanilang guro at ang kanyang potensyal na romantikong interes na si Yuri. Inisi ni Kanata si Yuri sa pagsasabing nabasa niya ang kanyang panayam sa Mistogen magazine kung saan binanggit niya na ang kanyang ideal type ay isang taong mas malakas kaysa sa kanya at naniniwala siyang si Chloe. Pinadyakan ni Yuri ang kanyang sapatos sa inis, ngunit medyo huminahon at hiniling kay Kanata na huminto sa kanyang trabaho bilang isang instruktor dahil walang potensyal ang kanyang mga estudyante. Gayunpaman, tinitingnan ni Kanata ang kanyang patay sa mata at sinagot iyon bilang kanilang instruktor. Makumpirma niya na ang mga batang babae ay may maraming potensyal. Pagkarinig nito ay tumayo si Yuri para maglakad palabas, sinabing siya na lang ang magbabayad ng bill. Kaya't sumagot si Kanata na babayaran niya ang bill ng kanyang mga palihim na estudyante na matagal nang sumusubaybay sa kanya. At palaging nahimatay si Misora sa pagkabigla kapag napagtanto niya na alam ni Kanata na sinusundan siya ng mga ito na parang obsessive creeps. Kinaumagahan, nagising si Lecty ng mas maaga kaysa sa karaniwan at lumabas para tumakbo. Habang nagjo-jogging nakilala niya si Kanata at tinanong siya tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang pagsasanay sa ilalim niya. Alam niya na sa kasalukuyan si Kanata ay nagdaragdag ng higit pang pagkakaiba-iba sa kanilang mga taktika sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng iba't ibang posisyon at tungkulin, ngunit sa palagay niya ay hindi maaaring maging isang mahusay na talibas si Misora sa kanyang kamanghamanghang mga kasanayan, habang siya ay kulang din sa ilang lugar. Pinahahalagahan siya ni Kanata sa paglalagay ng ilang magagandang puntos, ngunit pinasuot muli ng haltak na iyon ang maid dress at hiniling sa staff ng restaurant na gawin siyang muli ng part-time. At ang logistics division ay masayang sumang-ayon. Hiniling ni Kanata kay Lecty na bigyang pansin at magtrabaho ng husto dahil ang tanghalian ay magiging isang lugar ng digmaan para sa kanya. Maya-maya ay nagsimula ng bumuhos ang mga order at si Lecty ay hindi na nakakakuha ng oras para huminga. Gayunpaman, napansin niya na siya ay may torpe ng puwet habang ang ibang mga part-timer ay napakakinis sa kanilang mga salita at kilos. Pinagmamasdan siya ni Kanata mula sa malayo at napagtanto na nagiging mas mahusay din si Lecty sa kanyang trabaho. Nais niya lamang na patuloy itong bigyang pansin ang kanyang paligid at sa kalaunan ay susunod ang mga resulta. Nang maglaon, dinadala ni Kanata ang mga batang babae para sa pagsasanay gamit ang mga peking baloon dito. Habang ang Misora ay nahihirapang pumatay ng kahit isa, si Rico ay mabilis at mahusay at tila gumagawa ng magandang trabaho. Si Lecty ang rearguard ay pinagmamasdan sila mula sa malayo pero medyo kinakabahan siya.
Nilapitan siya ni Kanata at tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya at sinagot niya na ang papel ng rear guard ay napakalungkot. Sinabi sa kanya ni Kanata na ang rear guard ang huling linya ng depensa at kung hindi siya magtitiwala sa kanyang mga kasama, makaramdam siya ng labis na kalungkutan at kawalan ng magawa. Nang marinig ito, napagtanto ni Lekti na kailangan niyang patuloy na bigyang pansin ang kanyang paligid, na hindi niya ginagawa noong siya ang taliba at si Misora ang rear guard. Mabilis niyang sinabi kay Misora na siya ay gumagawa ng mahusay na trabaho at siya ay labis na humanga na maaari niyang patuloy na magpaputok habang gumagalaw ng napakabilis. Hinihikayat niya si Misora sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na marami pa siyang magagawa gamit ang kanyang hindi kapanipaniwalang mahika at kakayahan, sa pamamagitan ng pagpapanatiling mahigpit sa kanyang mga galaw at paggawa ng bawat shot count. Sa pamamagitan nito, si Misora ay napuno ng bagong kumpiyansa at nagsimula siyang gumanap ng mas mahusay. Tulad ng pinahahalagahan din niya si Rico sa pagiging isang hindi kapanipaniwalang gwardiya sa likuran at pagsubaybay sa lahat. Sa panghihikayat ni Lekti, nakapatay si Misora ng maraming salagubang habang si Rico ay nakapagbigay sa kanya ng magandang takip at maya-maya ay lumipad patungo sa kanya ang ilang mga salagubang, ngunit mabilis niyang naiwasan ang mga ito. Hindi nagtagal, lumipad si Kanata patungo kay Lekti at pinahahalagahan siya para sa kanyang mahusay na pagganap na sinasabing nakapasa siya sa pagsusulit. Pagkatapos ng pagsasanay, pabalik si Kanata mula sa shower nang makasalubong niya si Chlo na mukhang multo na may airbags. Sinabi niya sa kanya na sila ay nasa patrol duty pagkatapos ng araw-araw na pag-atake sa mga lalaking estudyante. Nang tanungin ni Kanata ang tungkol sa umaatake, sumagot siya na ang tanging impormasyon ay ang nanghuhuli ng mga gumagamit ng suntukan na armas. Hindi nagtagal ay lumitaw si Misora, na humihiling kay Kanata na huminto sa kanyang hangal na pagsasanay at bigyan sila ng ilang mga advanced na antas ng pagsasanay. Ngunit tumanggi si Kanata. Ngunit hiniling ni Kanata sa kanya na tipunin ang lahat sa silid ng fire team, at kapag naroon na sila, inutusan niya silang manirahan ng magkasama mula ngayon hanggang sa araw ng laban sa silid ng fire team. Gusto niyang magsama-sama ang tatlo hanggat maaari kasama na ang pagtambay. Nang maglaon ay naabutan ni Kanata si Yuri at binigyan siya ng cream puff tulad ng mga lumang panahon, ngunit si Yuri ay tila pinaikot pa rin ang kanyang panty. Sinubukan niyang itapon ang puff sa kanyang mukha, ngunit mabilis na sinabi ni Kanata sa kanya na mula ito sa food stand sa parke kung saan sila pumupunta noon pagkatapos ng practice. Nang marinig ito ay pinigilan ni Yuri ang kanyang sarili at nagpa siya na huwag dalhin ang kanyang galit sa mga pagkain. Habang pinapanood siyang kumakain, pakiramdam ni Kanata ay muling binubuhay ang mga lumang alaala. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung tinatanggihan niyang gamitin ang sibat dahil siya ang nagpalit nito mula sa espada tungo sa isang sibat. Ginawa niya ang sibat para sa kanya dahil nakaugalian niyang tumalon pabalik sa panahon ng pag-atake. Sinabi niya sa kanya na siya ay kahanga-hanga mula sa simula at talagang hindi niya kailangang turuan siya. Hinihiling niya sa kanya na huwag sumuko at magiging maayos siya nang wala siya. Bago pa maipahayag ni Yuri ang kanyang nararamdaman, biglang bumuhos ang hangin sa katahimikan. Lumilitaw ang umaatake, ang kanyang nakakatakot na ngiti ay nagpapalamig sa kanyang gulugod habang bumubulong siya ng mga labis na deklarasyon ng pagmamahal para sa kanya. Sa malabong galaw, mas mabilis kaysa sa maaaring sundin ng mga mata ni Yuri, humampas siya mula sa likuran, ang puwersang nagpatumba sa kanya. Ang kanyang mga pilikmata ay humahampas sa hangin na nag-iwan sa kanya ng masakit na mga sugat at mga pasa habang nagpupumilit itong ipagtanggol ang sarili. Pumasok si Kanata, matalim ang kanyang tingin at nagkalkula. Sa pagguhit ng kanyang kutsilyo, inaabangan niya ang mga galaw ng umaatake. Hinaharangan ang bawat suntok ng may katumpakan. Gamit ang isang mabilis na counter, nilaslas ni Kanata ang braso ng lalaki, malalim ang kanyang talim. Ang umaatake ay umungol at umaatras bago nila siya mahuli. Nawawala sa mga puno na parang multo. Bumagsak si Iri, naubos ang kanyang lakas at sinaksak siya ni Kanata at dinala sa kanyang mga estudyante, determinadong iligtas siya sa lahat ng mga gastos. Inakusahan ni Reiko si Kanata ng pagkidnap sa pinuno ng karibal na koponan. Biglang nagising si Yuri at nang matagpuan niya ang kanyang sarili na hubot-hubad kasama ang isang lalaki sa silid, itinutok niya ang isang magic gun kay Kanata na nagsasabing papatayin niya ito. Hiniling sa kanya ni Pinata na huminahon at tinanong kung sino ang nag-inat ng mga baril sa kama. Kaswal na sagot ni Reiko na iniingatan niya siya para sa kaligtasan dahil hindi niya hahayaang molestyahin siya ni Sora sa kanyang pagtulog. Napagtanto na siya ay na-corner ng lahat ng mga kababaihan, siya ay nakatakas mula sa silid. Hindi nagtagal ay inalok ni Lekti kay Yuri ang kanyang mga damit at humingi ng tawad si Yuri sa kanyang naging kaguluhan dito. Nang malaman ni Yuri na hiniling ni Kanata sa batang babae na tumira sa ilalim ng isang bubong, tumawa siya ng kaunti at tumugon na si Kanata ay nagbibigay din sa kanya ng kakilakilabot na mga gawain. Biglang bumalik si Kanata sa kwarto. Na nagsasabi na ang mga batang babae ay nagkakasundo ng maayos at pagkatapos ay nagpatuloy upang bigyan si Yuri ng isang hugis baka na lucky charm. Sinabihan siya ni Yuri na huminto sa pag-ikot at paggawa ng lahat ng uri ng kalokohang bagay sa lahat ng oras.
Hindi nagtagal ay naging seryoso siya at sinabi sa mga babae na kahit na nagpapasalamat siya sa kanilang tulong ngayon, hindi siya magiging madali sa kanila sa huling araw ng laban. At kung matalo sila ay ito na ang katapusan ng kanilang koponan. Nag-alala ang mga babae pagkaalis ni Yuri, ngunit pinaluto sila ni Rico para sa kanya. Para maiwasan ang away ng dalawa, ipinagluto siya ni Lecty. Ang isang nag-aalalang Misora ay patuloy na pumapasok kaya pinakiusapan siya ni Rico na tumahimik at magtiwala kay Lecty. Hindi nagtagal ay naluto na ang pagkain at masarap silang kumain ng magkasama. Sa gitna ay idinagdag ni Rico ang kanyang sikretong sarsa sa pagkain ni Misora na lalong sumasarap. Tapos mayabang niyang sinabi na alam ng isang Diyos ang tulad niya ang mga sikreto ng mga gumagawa ng masarap na pagkain at panlasa. Kinabukasan, ang trio na kulang sa tulog ay pumasok sa akademya at pumunta para sa isa pang round ng pagsasanay, ngunit marami pa rin silang kulang. Sa lalong madaling panahon ang kanilang mga araw ay napupunta sa pagluluto, paglilinis at pagtulong sa isa't isa habang magkasama sa isang bubong. Minsan binibigyan sila ni Rico ng mga tactical class. Pagtulong sa Misora na matuto ng teorya ng pakikipaglaban. Malapit na ang araw ng paligsahan at ibinalita ng head supervisor ang mga patakaran. Ang koponan na matatalo sa labanan ay matatalo sa laban at dapat silang gumamit ng totoong mga diskarte at taktika sa buhay upang maging pinuno ng lahat ng mga koponan ng sunog. Ang tatlong babae ay may laban kinabukasan sa I-block, kaya hiniling ni Kanata na magpahinga sila ng maayos ngayong gabi. Kahit na ang mga batang babae ay nakikitungo ng maayos sa stress, ang Misora ay tila nasa isang mainit na pakiramdam sa lahat ng oras. Nakikita ni Rico na patuloy niyang ginugulo ang mga konsepto, kaya hiniling niya sa kanya na magpahinga. Biglang tumakbo si Lecty sa loob ng kwarto at nag-aalalang ibinalita sa kanila na hindi gumagana ang pampainit ng paliguan. Kahit anong pilit ni Rico ay parang hindi niya ito kayang ayusin. Ngunit alam ni Misora kung paano ito ayusin dahil mayroon siyang parehong modelo sa bahay. Hindi nagtagal ay ginamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang patakbuhin ang kuryente. At ang heater ay nagsimulang gumana muli. Ngunit sinabi sa kanya ni Rico na dahil ginamit niya ang kanyang magic bilang direktang kapangyarihan, ang generator ay hindi gagana ng matagal at tulad ng kanyang sinabi, ang pampainit ng tubig ay muling nasira. Ngunit mayroon silang sapat na tubig upang ibabad ang kanilang mga sarili sa isang mainit na paliguan at si Lecty ay bumulala sa kadalakan na ang pagsasama-sama ay napakasaya. Hindi nagtagal ay pumalit na ang pagiging masungit ni Misora at sinigawan niya ang mga ito na nagsasabing pareho silang walang pakialam sa kanya dahil nakapasa na sila sa pagsusulit at wala silang pakialam kahit matalo sila sa paligsahan. Kinabukasan, nakatakda na ang yugto para sa paligsahan at tinanong ni Kanata si Misora kung ano ang nasa kanyang maliit na utak. She replies that she is not good enough and Lecty and Rico might also leave her one day. Hiniling sa kanya ni Kanata na magpahinga at muling sumali sa kanyang koponan na naghihintay sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang paligsahan at si Misora ay nagpatuloy sa pag-atake sa kanyang mga karibal ng walang anumang plano. Pinalo siya ng ibang team gamit ang kanilang mga baril at sibat, ngunit mabilis na sinaklolohan siya ni Rico at Lecty na hiniling sa kanya na ipaubaya sa kanila ang mga frontline. Pinahihirapan ni Rico at Lecty ang magkatunggali sa kanilang magkakaugnay at mahusay na pag-atake. Habang hinarap ni Lecty ang dalawa ng sabay-sabay, sinimulan silang tutukan ni Rico ng kanyang baril. Napansin ni Misora na sobrang coordinated ng mga miyembro ng team niya na halos parang alam na nila kung paano kikilos ang isa't isa. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi niya kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Ngunit kailangan niyang magtiwala at umasa sa kanyang mga kaibigan. Ginagamit niya ang kanyang utak upang tipunin ang lahat ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, at sa pinakahuling paglipat ng kapangyarihan, natalo niya ang iba pang mga koponan. Lumalabas na hindi na sayang ang nakakabaliw na pagsasanay ni Kanata at pagpilit sa kanila na mamuhay ng magkasama at sa wakas ay nanalo sila sa unang antas ng torneo. Lumipas ang mga araw at sa bawat antas, nagpapatuloy ang koponan ni Kanata upang talunin ang lahat ng mga karibal. Tinalo din nila ang Sir Rankers at nag-qualify sa semifinals. Ang koponan ay nagpapatuloy sa pagkabigla sa lahat sa kanilang mga pambihirang kakayahan at talento. Sa semifinals, tinalo ng tatlong hindi kapani-paniwalang mga babae ang koponan na B936 para mag-qualify sa Finals 2. Ngayon sa wakas ay oras na para sa showdown sa koponan ni Yuri. Sa lalong madaling panahon ang balita ng Team B601 na nanalo sa lahat ng mga laban upang maabot ang finals ay nagsimulang kumalat na parang apoy. At lahat ay nakatutok sa panghuling laban na siyang magpapasya sa kapalaran ng magkabilang koponan. Sa kabilang banda, habang naglalakad patungo sa kanyang dorm, iniisip ni Lecty ang mga panahong nagkaroon siya ng bastos na personalidad. Ngunit lahat salamat kay Kanata na gawa niyang magbago para sa mas mahusay. Kaya't nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya at manalo bukas. Sa labas ng mga dorm, dumaan si Rico sa pamilyar na lugar kung saan una niyang nakilala si Kanata na naka-underwear habang naglalaban ng pantalon sa water fountain.
Naalala niya kung paano siya binansagan na pervert dahil sa kakaibang ugali nito, ngunit napapangiti siya kapag naaalala niya ang araw na sa wakas ay pinayagan siya nitong sumama sa pagsasanay. Inamin ni Rico na ang isang pervert ay talagang mahusay sa pagsasanay sa kanila. Sa loob ng changing room, naiisip ni Misora ang mga panahong naiirita siya at nadidismaya ng husto. Ngunit tinulungan siya ni Kanata na mapalapit sa kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng patuloy na paghikayat sa kanya na gumawa ng mas mahusay. Hindi nagtagal ay lumabas ang tatlong babae sa training ground sa kalagitnaan ng gabi upang magsanay para sa susunod na araw. Habang nagpapahinga si Kanata nang mapagtanto niyang hindi na tensyonado ang mga babae. Kinabukasan, ang mga wizard ng S-level ay nagpapatrolya upang bantayan ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Sinusuri ni Lloyd ang gilid habang si Chloe ay nakatutok sa lupa. Malapit nang magsimula ang paligsahan at hindi na mahawakan ng mga tao ang kanilang mga puwitan sa kanilang mga upuan. Naglalakad ang koponan ni Kanata sa loob ng arena na may kinakabahang si Lecty na hindi pa nakakakita ng ganitong pulutong. Hiniling sa kanya ni Kanata na huminahon at tumuon sa kanyang laro. Narinig ni Misora ang ilan na nagbubulungan tungkol sa kanilang pagiging mga estudyante ng traitor at tinitingnan sila na parang lalamunin sila ng buhay. Sa sandaling lumakad ang pangkat ni Yuri sa karamihan ay umuungal sa pananabik. Idineklara na silang mga panalo. Sa lalong madaling panahon ang anunsyo ng huling laban sa pagitan ng I-601 at A-227 ay ginawa at sina Kanata at Yuri ay umupo sa kanilang mga upuan. Mabilis na pumuwesto ang koponan ni Yuri at pinaputukan sila ng nakakagambalang berdeng putik. Mabilis na iniiwasan ni Misora ang mga pag-atake at lumipad upang harapin sila habang hinaharangan ni Lecky ang mga pag-atake ng isa. Binaril ng iba pang karibal si Lecty para tanggalin siya sa kanyang teammate. Ngunit sumulong si Rico sa oras at nailigtas si Lecty sa pamamagitan ng direktang pagbaril sa isa sa kanilang mga eskrimador. Babala na dapat nilang itago ang kanilang maruruming kamay sa kanyang mga kaibigan. Samantala si Misora ay patuloy na umiiwas sa mga pag-atake sa halip na umatake pabalik na nagagalit sa tae ng kanyang mga karibal. Hiniling sa kanya ng babaeng sumusunod kay Misora na huminto at magkaroon ng face-to-face duel sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Misora na siya ay sip-sip sa pagpuntirya. Malapit nang magsawa ang mga tao dahil parang mga pusa at aso ang tumatakbong mga team. Hiniling ni Iri sa kanyang koponan na itulak ang koponan ni Kanata sa gilid at manalo sa kanila at sinusunod ng kanyang koponan ang kanyang mga utos. Si Visora ay lumipad ng mas mataas sa kalangitan at si Lily mula sa pangkat ni Yuri ay sumusunod sa kanya, ngunit hindi nagtagal ay naghanda si Misora na paputukan siya. Gayunpaman, nakita na ni Lily na mula sa 1 milya ang layo, sapat na siyang makaiwas sa strike blaster at isara ang distansya sa pagitan nila ni Misora. Tinitingnan ni Tenata ang lahat na may isang nasisiyahang ngiti, at sa wakas pagdating ng sandali, sinabi niya kay Yuri na ang kanyang koponan ay nagkamali at iyon ay, sila ay nakatayo sa linya ng apoy ng Misora. Gayunpaman, sa pagtataka ni Lily, hindi pinaputok ni Misora ang strike blaster, na nagpagalit sa kanya upang mawala ang kanyang karunungan at sinuntok si Misora ng walang anumang plano. Sinabi ni Kanata kay Yuri na ang laban ay eksaktong katulad ng kanyang pinlano, dahil nabigo ang koponan ni Yuri na matanto na sila mismo ang naging biktima. Sa lalong madaling panahon nakuha ni Sora ang karibal na koponan sa kanyang linya ng apoy. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagpaputok siya ng strike blaster sa kanila, na tinapos ang lahat at nanalo sa laban. Biglang isang anunsyo ang ginawa tungkol sa tagumpay ng koponan ng Kanata, ngunit ang boses ay pumutol sa gitna na nagmumungkahi na may nangyaring mali. Sa lalong madaling panahon ang boses ng isang lalaki ang pumalit na psychotically na pupunta upang makipag-usap tungkol sa kagandahan ni Yuri, at lumabas na ito ay ang masamang punong siyentipiko na nahuhumaling kay Yuri na parang baliw. Ang isang pulang alerto ay inilabas sa buong Mistogon at ang mga regular na estudyante ay hinihiling na lumikas sa mga kalapit na silungan. Nagkaroon ng gulat sa mga manonood at hindi nagtagal ay pumasok na ang loko sa arena. Siya ay lumilipad patungo kay Yuri nang paulit-ulit na nagsasabi na mahal niya ito, ngunit pinigilan siya ni Kanata gamit ang kanyang palad, sinipa siya sa hangin. Hindi nagtagal ay hiniling niya kay Yuri na umalis kaagad at sinabi sa scientist na siya ang kadate niya ngayon. Sinaksak niya ng bakal ang binti ni Kanata at humabol sa tumatakbong Yuri. Sa huli ay nabali ang kanyang espada. Ngunit bigla siyang hinampas ni Misora gamit ang kanyang ultimate power move. Tinitingnan ni Kanata ang direksyon kung saan naganap ang pag-atake at tinanong ang kanyang mga estudyante kung ano ang ginagawa pa rin nila dito. Kapag sinabi ng mga babae na hindi niya kayang labanan ang lalaking iyon ng mag-isa, sinasagot niya na kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Hindi nagtagal ay binaril din na Chloe at Lyod ang lalaki na nagpapahiwatig na nasa likod nila sina Yuri at Kanata. Naiinis ang scientist at sinigawan sila dahil naputol ang pag-ibigan nila ng kanyang pinakamamahal na si Yuri. Mabilis na tinalian ni Kinada ng tela ang kanyang sugat at naghanda upang labanan ang baliw kasama ang kanyang mga kasamang kaibigan. Bigla siyang naging isang napakalaking, pangit na nilalang na mukhang alien, nagdedeklara na walang makakapatay sa kanya.
Agad na napagtanto ni Chlo na ang hitsura ng lalaki ay parang devil beetle. Hindi nagtagal ay nagsimula ang lalaki ng buhawi sa paligid niya. Nilalamon nito si Yuri habang walang magawa sina Chlo at Lloyd na nakatingin sa kanila. Sa loob ng buhawi, sinabi ng siyentipiko kay Yuri na ngayon ay walang makakapigil sa kanilang pag-ibig sa isa't isa. Pinahaba niya ang kanyang mga galamay at binalot dito si Yuri na naging dahilan upang mabulunan siya sa kanyang pagkakahawak at pagkatapos ay itinapon niya sa lupa ang mga estudyante ni Kanata nang sinubukan nilang iligtas si Yuri. Hindi nagtagal, sinisingil ni Kanata ang kanyang sarili at nakilala ni Misora ang kakaibang malakas na enerhiya na lumalabas sa kanyang katawan. Sa nakakatakot na mukha, sinabihan niya ang baliw na itigil ang pananakit sa kanyang mga paboritong estudyante. Inilabas niya ang kanyang itim na espada at hiniling kay Yuri na manatiling tahimik at huwag gumawa ng anumang walang ingat na paggalaw. Pagkatapos ay hinampas niya ang asul na halimaw na nagdulot ng malaking pagsabog na sumabog sa arena. Sinasabi niya sa baliw na naawa siya sa kanya. Nilamon kasi ng mga bulong ng salagubang ang utak niya na naging parang demonyo. Hindi nagtagal ay napagtanto ng asul na demonyo na si Kanata ay naging rogue din at binalaan siya na mawawala ito sa publiko kapag nalaman nilang may evil energy din ang isang tulad niya. Hiniling sa kanya ni Kanata na isara ang kanyang pangit na bibig at patuloy na inaatake siya muli. Ngunit hinawakan ng lalaking salagubang ang kanyang magkabilang braso at galamay at tinusok ang kanyang leg. Ngunit bigla siyang inaatake mula sa lahat ng panig ng mga kamanghamanghang estudyante ni Kanata. Tinulungan ni Lekti si Kanata. Habang sinagip ni na Misora at Rico si Yuri, hiniling ni Kanata kay Yuri na mabilis na umatras. Ngunit inilabas ng lalaking salagubang ang kanyang espada at inihagis kay Yuri. Ngunit kinuha ni Kanata ang pag-atake sa kanyang sarili. At tumagos ang espada sa kanyang katawan. Isang nagdurugo na Kanata ang bumagsak sa lupa at humihingal na sinabihan si Yuri na tumakbo. Naglalakad ang lalaking salagubang patungo sa Kanata upang tapusin siya ng lubusan. Habang si Yuri naman ay nanginginig sa takot. Ngunit sa lalong madaling panahon ang tatlong batang babae ay lumitaw sa kanyang likuran at ipinaalala sa kanya na itinuro sa kanila ni Kanata na huwag sumuko. Pagkarinig nito ay inilabas ni Yuri ang hugis baka na lucky charm na ibinigay sa kanya ni Kanata. Ang labanan laban sa taong salagubang ay nagsimula sa isang mabangis na determinasyon mula kay Misora, Lekti, at Rico. Sa kanilang hindi kapanipaniwalang pagtutulungan ng magkakasama, nagagawa nilang harapin ang masamang halimaw na nagpapakita ng mga kasanayan na nagpapasindak sa mga nanonood. Rico ang sharpshooter. Pinipigilan ang lalaking salagubang sa kanyang tumpak na putok. Samantala, si Lekti, mabilis at maliksi, ay tumalon sa buhawi na nagsasara ng agwat sa pagitan nila. Sinugod niya ang halimaw gamit ang kanyang espada na naglalayong hampasin siya. Ngunit habang inihahatid niya ang suntok, naputol ang kanyang espada sa dalawa. Ang lalaking salagubang ay tumawa ng nakakatakot na pagtanto ang pinsalang naidulot niya. Ngunit hindi nag-atubiling utusan siya ni Rico na umatras para makabuo sila ng bagong plano. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang taong salagubang ay nagpapatunay na isang mahigpit na kalaban. Sa isang matalim na galaw, ibinuka niya ang kanyang malalaking pakpak at umaakyat sa hangin. Si Misora, na laging nakabantay, ay nakikita ang kanyang paggalaw at mabilis na sumenya sa iba. Sinabi niya sa kanila na lumipad at umatras sa kaligtasan. Habang humiwalay sila sa pag-atake ng halimaw, isang figura ang lumabas mula sa mga anino sa pandinig nito. Hawak ang isang sibat na ibinigay sa kanya ni Kanata kanina, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tahimik na determinasyon habang siya ay kumikilos. Sa isang mabilis na suntok, itinaas ni Yuri ang kanyang sibat sa hangin. Sa isang iglap, tumagos ang sandata sa dibdib ng lalaking salagubang. Sinaksak siya ng diretsyo sa puso niya. Halos kaagad, ang lason mula sa sibat ay nagsimulang kumalat sa loob ng kanyang katawan na nagpapahina sa kanya. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Yuri na ang sibat na hawak niya ay hindi ordinaryong sandata. Ito ay isang trishul, isang makapangyarihang artifact na may kakayahang mag-cut sa matter sa isang molekular na antas, na espesyal na idinisenyo upang harapin ang mga chimera tulad ng beetle. Ang lalaking salagubang ay nagpakawala ng isang huling sigaw na nakakapangdugo bago bumagsak sa lupa, walang buhay. Ngunit ang tagumpay ay panandalian. Habang ang alikabok ay naninirahan, ang lupa sa ilalim ng mga ito ay nanginginig, at isang figura ay nagsimulang tumaas mula sa lupa. Lumilitaw ang scientist na nasa likod ng kaguluhan, at muling nag-transform sa isang chimera. Ang kanyang katawan morphing sa isang nakakatakot na anyo. Diretso niyang sinisingil si Kanata, puno ng kabaliwan ang mga mata. Bago niya maabot ang kanyang target, mabilis na kumilos si Yuri. Inihagis niya ang kanyang trishul nang may nakamamatay na katumpakan. Ang paghampas sa chimera bago pa ito magdulot ng higit pang pinsala. Tapos na ang labanan at naalis na ang banta. Sa pagtatapos ng laban, ang pinuno ng dibisyon ng opisyal ay lumapit sa grupo. Si Kanata, na palaging mapagpakumbaba at mabilis na umiwas sa anumang atensyon, ay nagdahilan sa kanyang sarili mula sa eksena. Hindi mapigilan ng mga kaibigan niya na matawa sa mga kalokohan niya. Kilalang-kilala nila siya,
Napagtatanto na si Kanata ay hindi kailanman kumukuha ng kredito para sa kanyang mga tagumpay at palaging tumatakbo sa sandaling matapos ang mga bagay. Ito ay isang katangian na tinanggap nila, at ito ay nagdaragdag lamang sa kanilang pagmamahal sa kanya. Bumalik sa akademya, ang katotohanan tungkol sa sanhi ng mga pag-atake ay nahayag sa wakas. Ang mga opisyal ng akademya, na sabik na maiwasan ang anumang hindi kinakailangang panik, ay ipinaalam sa mga estudyante na ang salarin ay isang miyembro ng Departamento ng Medisina. Isang taong napuspos ng stress at gumawa ng mga mapanganib na hakbang. Ang balita, kahit na isang kaluwagan, ay hindi kasama ng gantimpala na inaasahan ng koponan ni Kanata. Sa halip na mapromote sa antas ng dagat tulad ng inaasahan nila, ang punong opisyal ay gumawa ng isang nakalilitong desisyon. Tumanggi siyang bigyan sila ng anumang promosyon para sa taon at ang pagkasira ng pampublikong ari-arian ang dahilan. Nang ibinahagi ni Kanata ang balitang ito sa mga batang babae, sumiklab ang galit ni Misora at sumigaw siya sa pagkabigo. Gayunpaman, kontento na si Lecty sa mga premyo na kanilang natanggap. Kasama ang mga libreng pass, nahanap niya ang positibong bahagi ng mga bagay na nakatuon sa mga gantimpala kaysa sa pagkilala. Si Kanata, na palaging nagpapasigla sa espiritu ng kanyang mga kaibigan, ay naghihikayat sa kanila at nagpapaalala sa kanila na ang kanilang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa kanilang pagsusumikap at sa kasiyahang nakukuha nila mula rito. Sa halip na anumang panlabas na pagkilala, tinitingnan niya ang bawat isa sa kanila at binabati sila sa kanilang mga pagsisikap sa paligsahan na nagpapahayag ng kanyang pagmamalaki sa kanilang mga nagawa. Habang nagbabago ang pag-uusap, nag-anunsyo si Kanata sa grupo. Ang koponan ng firearm ay magkakaroon ng bagong miyembro at kasama nito, pumasok si Yuri sa silid-aralan. Ang kanyang presensya ay nagdaragdag ng hangin ng pananabik. Si Kanata, palaging palabiro, ay tinutukso ang mga babae sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na alagaang mabuti ang kanilang bagong miyembro ng koponan na tinatawag na natalong commander, si Yuri. Ang kanyang tugon ay isang mapaglarong pagtatampo, ngunit ang magaan na palitan ay nagdudulot ng ngiti sa mukha ng lahat. Pagkatapos ng maikling yugto ng pagpapakilala, kinuha ni Kanata ang kahon ng cake mula sa mga kamay ni Yuri. Isa itong cake na dala ni Yuri para sa kanya. At iminumungkahi niya na lahat sila ay magkasama. Sa kabila ng kanyang mga protesta, nagtitipon ang grupo upang buksan ang kahon. Kapag ginawa nila, sila ay nabigla upang makahanap ng isang cake na may nakasulat na "Love you". Ang mensahe ay tila sapat na inosente, ngunit si Kanata, na walang kaalam-alam gaya ng dati, ay hindi nakakakuha ng kahulugan sa likod nito. Sa halip, tinanong niya si Yuri kung sino ang gusto niya sa tatlong babae. Namula ang mukha ni Yuri. Kumukulo ang frustration niya. Bumagyo siya, sinusumpa ang kawalan ng kamalayan ni Kanata, ngunit nagdaragdag lamang ito sa nakakatawang katangian ng sitwasyon. Nang maayos na ang lahat, nagsisimula ng bumalik sa normal ang buhay sa akademya. Ang dating hindi pinapansin at minamaliit na koponan, ang E601, ay kinikilala na ngayon bilang isa sa mga pinakasanay na grupo ng mga Airy Wizard. Ang kanilang pag-akyat sa tuktok kahit pinaghirapan, ay katibayan ng kanilang paglaki at ang buklod na nabuo nila sa pamamagitan ng kanilang mga ibinahaging karanasan. Habang si Ken Otter ay nananatiling mapagpakumbaba at iniiwasan ang spotlight, alam ng kanyang mga kaibigan na hindi magiging pareho ang kanilang tagumpay kung wala ang kanyang patnubay at walang patid na suporta. Habang sila ay patuloy na lumalakas, ang koponan ay nahaharap sa mga bagong hamon, ngunit sa mga aral na kanilang natutunan at sa pakikipagkaibigan na kanilang binuo, walang duda na sila ay patuloy na magtatagumpay. At sa kabila ng pagkahilig ni Kanata na tumakbo pagkatapos ng bawat tagumpay, alam ng kanyang koponan na palagi silang nasa likod ng isa't isa, handang harapin ang anumang susunod na mangyayari.